Hello guys, good morning. Ito nga po ang aking kaganapan sa aking kaarawan. Magandang buhay sa ating lahat, mga marites kong kapitbahay. Ito nga at aking nililinisan ng aking mga kuko sa paa. Alam niyo ba kung bakit? Wala lang, trip ko lang kasi nga birthday ko, wala akong magawa. Wala rin namang ganap dito sa bahay, kaya naisip ko nga na linisan na lang din yung aking mga kuko sa paa. Eto nga, habang nililinisan ko ang aking mga paa, medyo nasasaktan na nga din ako dito sa part na 'to kasi na-ingrown ko pa nga ata na-ingrown, ano bang tawag dun? Basta na-murder yun pala, na-murder ko nga din yung sarili ko diyan. Ang hirap kasing maglinis ng sarili mo lalo na sa paa, yung kailangan mong nakayuko. Ayan, tuloy. Murder ko yung paa ko. Pero okay lang, hindi naman gano'n kalalim. At ito, binalikan ko nga tong paa, hindi sa akong daliri na na-murder ko nga kasi hindi nga maayos. Tinigil ko nga muna yan kanina dahil nga medyo masakit kahit mababaw. Alam nyo na, mataas ang ating pain tolerance pagdating sa mga ganitong bagay. And ito nga palang paglilinis ng kuko ay tsamba-tsamba lang yan. Hindi talaga ako marunong. Nasanay lang din kasi ako na linisan yung sarili kong mga daliri or mga kuko sa paa. Kasi dati naman, hindi ko afford magpalinis lagi sa mga manicurista. Yes po. Natuto nga pala akong maglinis-linis ng kuko ng ganyan. Doon sa tito kong, may parlor. Opo, do'n ako natuto kasi minsan naglilinis siya naman ako ng kliyente niya. Nakikita kung paano yung ginagawa niya, yun. Medyo na-adapt ko naman. Kaya yan, for the cutics na naman ang ating person. Ayan, lalagyan natin ng cutics yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan, pero ang ganda niyan sa paa. Bagay na bagay sa kulay ng ng mga paa ko kasi parang anong tawag, hindi ko kasi alam yung pangalan ng na yan. Yung kulay ng cutics na yan, basta maganda siya, bagay siya sa kuko ko. Bagay sa kuko. Bagay nga pala siya talaga sa daliri ko. Ano ba pinagsasabi ko sa inyo, guys? Sorry na. Kasi talaga ako mag-voice over. Ayoko kasi talaga nag-voice over. Hindi ko rin naman pwedeng i-original sound to kasi ang dami nyo talagang maririnig. Like, may nagpupukpok, may pusang meow ng meow, may mga manok na tilaok ng tilaok kahit wala namang ganap. Eto nga, pag nagvo-voice over ako, hindi ko alam kung dinig pa rin dito yung manok tsaka yung pusa. Kasi naman yung mga pusa namin, kung kailan ako may ginagawa, doon din naman sila meow ng meow. Lagi namang busog, pinapakain naman. Gusto laging kalaro. Hindi naman pwedeng laging maglalaro. Balik nga tayo dito sa aking mga daliri sa paa. Eto na naman, nililinisan ko na naman yung kabila. At ito na naman nga ako sa paniper na lagi namang namamurder yung kuko ko. Ayan, muntik na naman nga siyang masugatan ng malala. Puti na nga lang at mababaw lang. Ay, Diyos ko, hindi ko na talaga yata ulitin to. Palinis na lang talaga ako sa mga expert nating manicurista. Shoutout po kay Ate Venus. Venus Martal, yung naglilinis po ng aming kuko dito sa aming barangay na napakagaling naman talaga. Napakagaan ng kamay niya, guys, super. Hindi talaga ako nakakaramdam ng sakit. Ayan na, yung ating finished product. Charot. Finished product. Expert yan. And ito na nga, dahil nga nag-iintay ako ng ganap sa aking kaarawan, naisip ko nga magluto nitong tortang puso, guys. Hindi na nga kasi ulit ako nakakapagluto, ganon. Hindi na nga ulit kasi ako nakakapagluto nito. Medyo matagal na rin talaga nung hindi pa ako nagwo-work. 1 year na ako nagwo-work, kaya hindi ko na siya nagagawa. Ngayon na lang talaga. O, diba? Hindi na rin nagawa nito sina papa kasi busy din sila sa catering, lagi silang may duty. And yung mga kapatid ko naman, hindi rin talaga sila mahilig magluto-luto, kagaya ko, maisipan lang din. And itong pusong to, nakita ko lang dyan sa sagingan ng aking kapitbahay. Ayan, ginayat-gayat ko lang na medyo pino. Hindi ko siya nagayat ng pinong-pino na tulad ng dati kong ginagawa kasi yung gamit kong kutsilyo dyan ay medyo mapurol. Opo, medyo mapurol kagaya ng utak mo. Charis. Huwag niyo nang pansinin yung aking mga hugasin dyan dahil hindi talaga ako naghuhugas ng plato pag ganyan kaunti pa lang. Gusto ko kasi yung isang lang,
isang hugasan lang, isang lutuan, pinagsasabi mo. Isang hugasan lang, ayan, ano nga ako ng kaunting mantika dyan dahil iluluto ko nga muna tong puso na aking ginumos ko naman na yan, natanggal na yung dagta niya. Pero mas gusto ko kasi yung niluluto muna siya ng kaunti, tapos lalagyan ko na rin ng mga pampalasa dyan. Ayan, lutuin ko lang ng kaunti yan para hindi ganun, matigas kasi yan pag yung hindi siya ginigisa. Pero okay lang din naman kung hindi na igigisa, ang depende sa inyong gusto. Ito, nagbati na ako ano daw? Nagbati na nga ako dyan ng 3 itlog. Opo, 3 itlog and naglagay na ako ng 2 kutsarang harina para lang, wala lang. Hindi ko alam kung bakit ko nilagyan ng harina yan. Pero, kata ko naman dati, nilalagyan din talaga ng harina yan. 2 kutsara lang. Pampadami, ganun. Basta, yun na yun. At nilagay ko na nga rin yung aking niluto. Pinalamig ko muna yun saglit kasi maluluto yung pag hindi nyo pinalamig yung niluto nyong puso ng saging. Ayan, nagpapainit na ulit ako ng kawali. Pasensya na kayo sa kalat ng aming bahay, guys. Hindi ko pa kasi talaga maayos-ayos itong aming bahay kasi kulang pa rin talaga sa materyales. Malay nyo naman, bigay sa atin ni Lord, diba? Sis, nagdrama. Ayan, naglagay lang ako ng mantika dyan. Hintayin natin magpainit ng mantika sa kawali. Ganun. 30 degrees Celsius. May nalalaman pang ganun. Ihawakan mo na lang yung mantika. Ay, hawakan. Pakiramdaman pala, hawakan. Huwag niyo hawakan, guys. Mapapasok kayo dyan. Mapiprito ang inyong mga daliri. Ayan. Ayan na, yung ating finished product ng tortang puso ng saging. Ang sarap niyan, guys. Grabe. Crunchy siya. Eto nga, 3:00 na dyan ng hapon and sabi ko nga sa aking asawa na sige na nga, punta na nga tayo ng bayan para maigala na rin natin yung 2 bata kasi talagang wala naman talagang balak magpunta ng bayan kasi tinatamad talaga ako. Yun ba naman, low budget ba naman. Tapos, ayun. So, ayun na lang. Tumuloy na rin lang nga kami sa bayan para makagala-gala. Nakapasyal na rin ang mga bata and family time ba, ganun. Family time. For the intay na nga kami dyan ng tricycle, and itong 2 magkasunod na tricycle na to ay hindi pa kami naisakay kasi meron pa nga silang ihahatid na pasahero sa ibaba. And nagulat ako sa mga truck na yun, ang lalaki din. Meron na namang ginagawa sa baba. At finally, ito na nga, bumalik na yung isang tricycle and nakasakay na rin kami. Ayan, punta na kami ng bayan, guys. Wala, kakain-kain lang kami doon ng kung ano-anong makita doon. Kasi yun lang naman yung ating talagang gagawin doon, kumain. Wala rin namang magandang view doon. Doon lang din tayo sa circle. Ayan. So, ito na nga, guys. Malapit na tayo at nandito na talaga tayo sa bayan. Ayan na. Diba? Ang bilis ng transition natin. Nasa bayan agad tayo. Ay, medyo traffic dyan kasi hapon na nga, medyo na yan, papunta na sa rush hour kasi labasan na din ng mga estudyante na nag-school pag Saturday. Heto na nga talaga at nandito na kami sa bayan. Medyo traffic lang nga kasi nga, ayan. Pero malapit na talaga yan. Ayun, crossing na yan sa may circle. Doon kami pupunta pero may bibilhin muna kami saglit doon sa pagbaba namin ng tricycle, dun sa babaan mismo ng tricycle kasi bawal dyan magbaba. Nakikita nyo yung bantay na yan? Yan, uhulihin kayo nyan. Pag dyan kayo bumaba, kaya iikot tayo. Hello, Jollibee. Hindi muna ako mag-Jollibee today kasi kahit birthday ko, hindi mo na ako mag-Jollibee. Kasi nga, ayoko na muna ng Jollibee kasi nauumay ako sa fried chicken. Mas masarap pa naman kasi talaga yung luto ko dyan na fried chicken. Yes, tama. Charot lang. Siyempre, mas masarap pa rin ng Jollibee pero nauumay na nga ako sa fried chicken. Kaya hindi muna tayo magpa-fried chicken for today's video. Ayan. Eto na nga. Dito nga tayo pupunta. Bibili tayo ng Master Pizza. Master Pizza ba? O Mr. Pizza? Basta yun na yun. Mr. Pizza nga yata yan. Ayan, bibili muna tayo dyan ng Mr. Pizza kasi masarap talaga yung favorite ko dyan yung Hawaiian. Siyempre naman, go, go, go. Hawaiian lang ang malakas. Ayan, shout out sa tindera. Hi ate. Welcome sa ating vlog. Cheris. Ayan, pinaprepare na nga ni ate yung ating pizza and habang naghihintay-hintay tayo dito ng kaunti, si madam, nakaupo. San ka dyan? Diba? Pak. At ang next naman ay dito sa ating intimate
milk tea, syempre. Kailangan kung may pizza, may milk tea. And habang nagiintay nga kami ng aming order na milk tea, naisipan nga namin na maglaro dito ng, ano tawag yan? Puzzle yan. Tapos tatanggal-tanggalin mo kung sino makatumba. May parusang pitik sa tenga, sa muka, sa ilong, kahit saan. Shoutout kay ate na nasa sa likod, yung naka-uniform na white. Naririnig ko siya, sabi niya, kitang-kita daw siya sa camera ko. Okay lang yan, ate. Makikita mo rin yung sarili mo dito pag in-upload ko na to, ate. Ilang beses na nga rin kami naka-order dito and malimit talaga dito kami nag-order. Kahit yung asawa ko, chinachat ko siya na mag-order ng or bumili dito ng milk tea pag uwi na siya. Yung mga small lang para kaya lang ubusin. Ang sarap kasi talaga dito, guys. Dito lang yan sa may Coronel Plaza sa Indang. Dito sa kulay yellow na Coronel. Kasi yung isa Al Paseo, ito Coronel to, sa ilalim meron to. Sa may malapit sa Gotohan. Magkakatabi rin kasi talaga to eh. Basta dito rin yan sa bayan. Sarap. Intimate yung pangalan ng store nila. Intimate. Baka naman, charis. Ayan, habang naghihintay nga kami ng aming order ay naglalaro muna kami dyan. Ang hirap talunin ng mga to. Magkakampi nga pala kami dyan ni Kuya Mardy. Ayan. Kakampi ko yan siya. And si Mardy, si Ninay at saka yung aking asawa ay sila naman yung magkakampi. Pero pinagsasabi ko sa inyo, guys. Natitense ako. Nag-voice over lang naman. Ayan. Ang tagal na tapos nitong laro na to, guys. Grabe. Kasi talagang pinag-iisipan nila yung mga galaw nila dyan. Ayaw nilang matalo. Pitik lang naman yung parusa. Ayun, si ating lumingon. Sabi niya, focus na focus nga daw siya dun sa camera. Sabi niya, nakakahiya. Kitang-kita ako dun sa camera ni ate. Ayun, tinuturo-turo niya pa ako. Shoutout sa'yo, ate. Nag-aaral sila. Hindi ko alam kung anong course nila. Si ate bad naman si ate. Punasan lang ng tissue. Ginanon yung mukha. Charis. Magbabarkada yan sila dyan. Kasabay naming umorder. Nauna sila sa amin. Umorder ng milk tea. Ang galing na naman talaga ng mga anak ko maglaro nito, oh. Sa totoo lang, habang kami dito, pinagsasabi mo? Pag na-order kami dito, lagi talaga dito pupunta yung, ay ate, shout out, kumaway si ate sa ating vlog. Okay lang yan. Ayan, yun nga, back to topic. Sungit naman ito. Ayan, habang naglalaro nga kami dyan ay natutuwa ako sa aking mga anak kasi ang gagaling nila. Alam mo yung sa simpleng laro na to, nahasa yung utak. Basta nahasa yung kaalaman nila, yung diskarte nila. Alam nyo na, sa nagmana yan, madiskarte yan. Nahasa yung diskarte nila sa buhay na kung nila, yung magiging desisyon nila, magkamali sila dyan, matataya agad talaga sila. Parang buhay lang din yan. Kailangan pag-isipan mo muna kung ano yung susunod na gagawin mo para hindi ka kailangan mo nang pag-isipan yung mga gagawin mo, planuhin mong mabuti para sa huli hindi ka talo. Charis. Pero totoo yun. Sa lahat ng pinagdaanan natin sa buhay, kailangan maging madiskarte tayo. At ayan nga, ang taya nga ay si asawa. Dumating na nga yung aming order. At ayan, nagdito na kami sa may Coronel, ay sa Circle pala yan. Ayan, kinakain na namin yung pizza namin. Tsaka yung milk tea. Yung milk tea na in-order namin kanina. And ayan, tamang kain-kain lang. Habang patingin-tingin sa paligid, baka may snatcher, makuha yung aking camera. Charis, mahal yan, uy. Wag muna, wala tayong pampalit. Charis. Camera ko dyan, cellphone lang naman yan. Lang naman. Pero quality kasi yung cellphone, kaya nakakahinayang din kung makukuha lang din or mai-snatch lang din sa atin, 'di ba? Sayang naman, di naman tayo mayaman para makabili din agad-agad ng bagong cellphone. And ito nga, nagutom na naman. At yun nga, hindi ako nakontento doon sa pizza and milk tea. Nag-order pa nga ako ng siopaw dyan and yung favorite kong atay. Atay ng baboy yun, guys. Ayan. Ayan, muni-muni na naman na catch. Ako na naman ang catch. Ang makikita nyo din sa camera, sa videong ito.
At ayan nga, nag-crave na naman ako nitong manina ito. Ang sarap-sarap kasi nito, adobo sa bawang. And for today's video nga ay nagutom kami ng bandang mga 12 na ng gabi. Ayan, kaya si asawa nagluto siya ng ramen. Sabi ko nga yung sabaw niya dyan is pang dalawang ramen na, kaya dinagdagan niya na naman ng isang ramen. Kaya dalawang ramen din, ang dami-dami na naman niluto. Ayan, nagutom nga kami 12:00 ng gabi. Pagtatapos talaga ng aking birthday. Tamang-tama naman talaga. Ayan, nilagay niya na yung mga seasoning. Ayan, sarap niyan guys, ramen. Seafood yan. Creamy seafood ramen. Nisin, baka naman. And shoutout nga dyan sa aking mini rice cooker na. Hindi siya rice cooker guys ha. Parang ano siya. Lutuan siya ng mga ganyan ramen or painitan ng tubig. Style rice cooker siya pero nakakapagsinigang din kami dyan minsan. Tapos hindi pwede mag-adobo guys kasi nasusunog kasi masyadong malakas yung kanyang heater. O mabilis siya mag-init kaya hindi pwede. Mga sabaw-sabaw pwede diyan. Hindi rin nga pwede magsaing diyan kasi nasusunog yung ilalim. Last time na nagsaing ako diyan, nasunog talaga siya. Ano yan, kakain na tayo ng ramen guys. O di ba, yung asawa ko lang yung nagutom diyan pero nadamay ako dahil ang bango-bango ng ramen na yan. So, dito na nga magtatapos ang aking ganap sa aking kaarawan. Hanggang 12:00 talaga ng gabi inabot yung aking birthday, di ba? O ayan. Thank you so much po sa ating lahat, sa mga nanood ng aking video. Sana ay pagtiyagaan nyo na po ito. Thank you and God bless. Mwah!